Narinig mo na ba ang kasabihang ang puso ay parang mag-aaral? Kahit ilang beses mong sabihan kung ano ang tama, madalas sinusunod pa rin ito ang sariling gusto. Ako mismo ang buhay na patunay niyan. Ako si Shara Mendoza, 31 taong gulang, isang guro sa asignaturang English sa St. Clair Academy, isang paaralang tahimik sa labas pero punong-puno ng bulong-bulungan at intriga sa loob. Hindi ko inaasahan na ang payak kong buhay bilang guro ay magiging parang nobela. Puno ng kilig, pangamba, at sa huli, masakit na pagbibitaw. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Unang araw ng pasukan, abala akong nag-aayos ng attendance ng mga bata na may dumating na isang lalaki sa pintuan ng classroom. Matangkad siya, moreno, may bahid ng pagod sa mata pero matamis ang ngiti. Hawak niya sa kamay ang maliit na bag ng isang bata. "Good morning, ma'am," sabi niya, medyo nahihiya. "Ako nga pala si Ramon, tatay ni Noel." Napalingon ako sa bata. Si Noel, isa sa mga bagong pasok sa grade 2, mahiyain at halos hindi lumalabas ang boses. Kayo po pala si Sir Ramon," tugon ko. Pilit pinakakalma ang kaba. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman siya sobrang pogi gaya ng mga artista, pero may kakaibang presensya. Tipong makakakuha ng atensyon kahit walang sinasabi. Simula noon, madalas ko na siyang nakikita. Si Noel kasi ay medyo likas na mahiyain, kaya laging nandoon si Ramon tuwing may activity. Mag-aabot ng school supplies, tutulong magbitbit ng project, o kaya na may tatayo lang sa gilid habang pinagmamasdan ng anak niya. Doon ko napansin ang pagiging maalaga at responsable niya. Isang single dad, isang lalaking pilit na ginagampanan ang dalawang papel. Habang lumipas ang mga linggo, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. May mga pagkakataong magtatama ang mga mata namin ni Ramon at pareho kaming biglang iiwas na para bang nahuli sa isang lihim. May mga simpleng usapan lang sa pasilyo tungkol sa assignments ni Noel, tungkol sa kung paano siya nahihirapan sa math, pero sa likod ng mga yun, may dumadaloy na init na mahirap ipaliwanag. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Ngunit sa kabilang banda, may isang lalaking hindi ko rin kayang balewalain. Si Principal Hernandez. Mula pa noong unang araw ko sa St. Clair, ramdam ko nang may kakaibang trato siya sa akin. Palaging may bitbit na kape tuwing umaga, palaging nag-aalok ng sakay tuwing uwian, at palaging may oras para mga musta kahit kaya naman niyang ipaabot sa ibang guro. Sa una, akala ko'y natural lang na pagiging mabait ng isang prinsipal. Pero nang minsang sabihin niya, "Shara, hindi lang guro ang tingin ko sa'yo. Nakikita kitang higit pa ron." Doon ko naunawaan ang tunay niyang motibo. Naging komplikado ang lahat. Dahil habang unti-unting lumalalim ang damdamin ko kay Ramon, lalong nagiging malinaw ang kagustuhan ni Principal Hernandez na siya ang piliin ko. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Isang gabi, matapos ang PTA meeting, naiwan ako sa faculty room para tapusin ang ilang paperworks. Nagulat ako nang dumating si Ramon. May dalang maliit na supot ng pansit.
"Ma'am, baka hindi ka pa kumakain. Pasensya na kung ganito lang," sabi niya. Umupo kami sabay kumain. Sabay kwento ng kaunting bagay tungkol sa aming buhay. Doon ko nalaman ang lahat. Iniwan sila ng asawa niya. Iniwan siya sa responsibilidad ng pagiging magulang at ama. Habang nagsasalita siya, naramdaman kong para akong natutunaw. Hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa tapang niyang harapin ang lahat. Nang ihatid niya ako pauwi ng gabing yun, hindi ko malilimutan ang titig niya. Para bang gusto niyang magsalita pero pinipigilan ang sarili. At noong mga sumunod na linggo, nag-abot siya ng sulat. Mahaba, puno ng kaba, puno ng emosyon. Doon niya inamin, nahulog na siya sa akin. Pero bago pa man maisip ang sagot, naroon na si Principal Hernandez. Pinatawag niya ako sa opisina. "Shara," seryoso niyang sabi, "naririnig ko ang mga bulong-bulungan. Nakikita ko rin kung paano kayo nagkakatitigan ni Ramon. Tandaan mo, guro ka rito. May reputasyon kang dapat ingatan. At higit doon, gusto kitang makasama. Sana ako ang piliin mo." Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Ngunit para sa akin, yon ay tila isang pagbabanta. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Naging mabigat ang mga sumunod na araw. Ramdam ko ang tensyon. Ramdam ko ang pagpipilian. Sa isang banda, isang lalaking marunong magmahal kahit sugatan. Sa kabila naman ay isang lalaking may kapangyarihan, may posisyon at may ambisyon. At ako, isang guro lang na gusto ng tahimik na buhay. Hanggang isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, natagpuan ko si Ramon sa labas ng paaralan, naghihintay. "Shara," sabi niya, "alam kong mahirap ang lahat. Hindi kita pipilitin pero gusto kong malaman mong seryoso ako." Ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig, ngunit may halong takot. Takot na baka hindi siya ang piliin ko. Kinagabihan, nagdasal ako ng matagal. Tinanong ko ang sarili ko kung saan ako magiging masaya, kung sino ang dapat kong piliin. Ngunit ang sagot na lumabas sa puso ko ay hindi si Ramon at hindi rin si Principal Hernandez, kundi ang aking sarili. Kaya't dumating ang araw na sinabi ko kay Ramon, habang nangingilid ang luha ko, "Ramon, mahal kita. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Hindi ko kayang makipaglaban sa mundo para lang sa atin. Mas pipiliin kong lumayo." At sa harap ni Principal Hernandez, diretso kong binitawan, "Sir, hindi ako manlalaro sa pagitan ng dalawang lalaki. Mas mahalaga sa akin ang katahimikan kaysa sa aninman sa inyo." Yun ang uling pagkakataon na nagtagpo ang landas naming tatlo. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Makalipas ang ilang buwan, tinanggap ko ang alok ng isang teaching job sa Canada. Doon ako nagsimulang muli. Walang intriga, walang principal na umahadlang, walang single dad na nagpapatibok ng puso ko, pero nagpapabigat ng pasya. Sa isang malamig na lungsod, natutunan kong yakapin ang katahimikan. Oo, minsan naiisip ko si Ramon at ang mga titig niyang puno ng pangarap, pero alam kong tama ang naging pasya ko. At doon ko natutunan ang pinakamahalagang leksyon. Hindi laging pag-ibig ang kailangan mong piliin.
minsan ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pagbibigay ng kapayapaan sa iyong sarili.